online ay yung ating pong nakagawin na tayo po ay nagko-communion ay gagawin pa rin po natin. Kaya yung pong mga kapatiran po natin na nasa kanila pong mga tahanan ngayon at kasalukuyan kayong sumasabay sa aking pong ginagawa ngayon ay ihanda na po natin ang ating mga pamilya, kasama po ng ating mga elements, the juice, kung merong wine, pwede rin po yun, red wine. Pero sa atin po, sa ating church ay nakagulian natin yung fruit juice, grape juice, at bread. So ito po yung panahon na lahat po tayo, hindi lang po tayo, kundi part of all of the family members ay mag-join po tayo to commemorate this breaking of the bread. So, nais ko muna po basahin ang 1 Corinthians chapter 11 verse 23. At ito po ang sinasabi sa 1 Corinthians chapter 11 verse 23. For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes." Okay, so ito po ang ating pong supporting verses para po sa ating communion service or breaking of the bread. May tinawag nga po ako dito communion. So because we are inside of our home, so magkakaroon tayo ng fellowship, communion sa ating mga pamilya. Sige, samahan niyo po ako. At kung kayo po ay handa na po para po makisabay to partake our communion service, online communion service, ay taas po natin ang ating mga elemento, our bread. At sabi nga po, ulitin ko po, at sabi dito, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." So, ang tinapay po ito ay sumisimbolo po ng katawan ni Kristo na nabayubay sa krus. At ito po ang katawan na nagligtas po sa atin para tayo po ay mabuhay sa kasalukuyan ng may pag-asa, because this body, this bread that symbolizes the body of Christ ay ito po ang naging bunga ng kaligtasan sa ating mga buhay. So, tayo po ay sabay-sabay na manalangin. Panginoon, sa oras na ito, ay tatanggapin po namin ang tinapay nito na simbolo ng iyong katawan na nabayubay sa krus ng 1,000 years ago. Just pray, Lord God, as we remember, as we commemorate, Lord God, as we partake this bread. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy namin maintindihan, patuloy po namin, Panginoon, na ma-appreciate kung ano po yung ginawa mo, Panginoon, sa aming 2,000 years ago. Salamat po, Panginoon, sa buhay na inialay mo sa amin. At ang buhay mo ito ang naging daan para makita namin ang kaligtasan. In Jesus' name. Sige po, sabay-sabay po natin. Sabay-sabay po natin ang taas. Diyos, ito po ang sinasabi. In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." O Diyos, sa oras nito,
Tinataas po namin ngayon ito pong simbolo na yung ganito na nabayubay sa krus. This blood cleanse us from all kinds of sins. Salamat po sa tulong na tumaga sa iyong katawan at tumulong ito, Panginoon, na nagbibig sa aming mga kasalanan. At tumulong ito ang nagbigay ng kagalingan sa aming mga spiritual yearnings, O God. There is power in your blood. There is healing in your blood. There is hope in your blood. Kaya, Panginoon, sa umaga ito, isang pa inaalala namin sa pangalan ng Jesus. Sabay-sabay po tayo tingin. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito na ngayon po, Panginoon, ay aming pong inalala ang napakahalagang bagay na ito, isang pangyayari, Panginoon, sa ating buhay, isang pangyayari po, Panginoon, na hindi namin dapat kaligtaan na gawin. This is to always remember bagay na ibinigay mo sa amin, the gift of life. Kaya nga po, maraming salamat at patuloy kami na nakakapag-participate, patuloy, Panginoon, and we will celebrate your goodness upon our lives. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat tahanan na nakis-join, nakipag-participate dito po sa ating pong breaking of the bread with our family. So, we bless you in Jesus' name. Amen. Amen. So, parang napaka-ano naman natin, no? Wala tayong mga music. So, okay. So, kasi kahit tayo na sermon online, dapat meron tayong mga music na naririnig. Okay, meron pa tayo, meron ng mga assistant dito na sana po ay mabigyan tayo ng praises song at marinig natin po. Amen. Okay. So sa umaga pong ito, napakaganda po ng pagkakataon o ng mensahe na ibinibigay po sa atin ng Lord ngayon. Samahan niyo po ako na buksan ang ating mga Biblia sa Jeremiah 29, verse 10 to 14. Sige po, buksan po natin ang Jeremiah 29, verse 10 to 14. So, narito po, tutulungan po tayo. Okay, Jeremiah 29, verses 10 to 14. Ito po ang sinasabi. 29, 10 to 14. For thus says the Lord, when 70 years are completed for Babylon, I will visit you, and I will fulfill to you my promise and brings you back to this place. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans for welfare and not for evil, to give you a future and a hope. Then you will call upon me and come and pray to me, and I will hear you. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. Verse 14, I will be found by you, declares the Lord, and I will restore your fortunes and gather you from all the nations and all the places where I have driven you, declares the Lord. And I will bring you back to the place from which I sent you into exile. Okay. Sige po, tayo po manalangin muna po para mas lalo po tayo maging maliwanag po at maintindihan natin ito pong mensahe. Patuloy kami lumalapit sa iyo. Maraming salamat sa mensahe na ito na aming mapapakinggan. Kaya dalangin namin, Lord, as we continue to listen to your word, Holy Spirit, samahan niyo po kami. Open our spiritual eyes that we may see the truth. Open our spiritual ears that we may hear clearly the truth, O Lord God. Open our spiritual heart
that we may accept the truth and apply it in our everyday living. Kaya Panginoon, ang mensahe mong ito ay para sa iyong kaluwalhatian at bigyan mo kami ng excitement, Panginoon, ng kaluguran na mapakinggan namin to at tapusin namin ang mensahe namin to at talagang magbigay to ng kagalakan sa aming mga puso as we hear this word. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, ang title po ng ating sermon ngayon ay ang kabutihan ng Diyos, the goodness of God. So kahit nga po na meron naman tayong pangit na nangyayari sa ating paligid, ay wag naman po rin laging pangit. Tayo naman po ngayon ay tumingin dun sa mabuti. No? Yung magagandang bagay, kaya nga the goodness of God. Ngayon, bibigyan ko po kayo ng ilang background dito po sa ating pong binasa sa Jeremiah 29 verse 10 to 14. Kasi dito po natin kukunin yung ating pong mga points, yung ating pong mga matututuhan para po sa mensahe nito. Okay. Ang background po ng chapter 29, ito po ay, kung mababasa po natin yung Jeremiah 29 verses 1 to 3, so basahin niyo po yun, ay si Jeremiah po ay na-trap dun sa city of Jerusalem. At ito po ay sinakop ng Babylonian. Kasi during that time, ang Babylon po ay isa sa makapangyarihan pong bansa. Para siyang Amerika, para siyang Russia. So isa siya sa talagang powerful nation. So, ito pong pangyayari nito ay sinabayan pa na may mga bulaang propeta na nagbabalita sa Israel na ito po ang kanilang binabalita, ito ang kanilang pinaprophesy. Sinasabing, don't give up. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Don't give up. There's still hope. God will surely send miracles of deliverance. Ito po yung mga pinaririnig. Ito po yung mga binabalita, ipinipreach ng mga false prophets during the time na in captivity ang Israel. But si Jeremiah po, ay iba po ang sinasabing mensahe. Taliwas sa sinasabi ng mga false prophets. Ito ang kanyang sinasabi niya, there's no last minute miracle on the way. Kung yung mga false prophets, ang sinasabi po, huwag kayong mawala ng pag-asa. There's still hope. God will surely do a miracle. Pero si Jeremiah naman po, ibang sinasabi niya. Sinasabi niya ay ang kabaliktaran. No? Parang discouragement sa mga tao na there's no last minute miracle on the way. Walang himala. Sabi nga ni Nora Honor sa isang pelikula. Walang himalang darating. Ito ang madiin at concrete, eksaktong sinasabi ni Jeremiah sa harapan ng mga mukha ng mga Israelita during the time of captivity. Walang himalang darating. Instead, ang sabi ni Jeremiah, the judgment of God is falling. Bagkus, taliwas sa sinasabi ng mga bulaang propeta na parang iyon ang pinakikinggan ng ng Israel, ang sinasabi naman ni Jeremiah, the judgment is falling. Magsipaghanda kayo dahil ang paghuhukom ng Diyos ay dumarating na. Okay. In this chapter, kaya po ito sinabi ni Jeremiah, kaya napakaliwanag po, no? Sino ba siyempre ang paniniwalaan natin? Yung sinasabi pa ng mga false prophets o ito mismo si Jeremiah na isa pong talagang tunay na propeta ng Diyos. No? Ito mga false prophets, ang sinasabi nila yung magaganda na pwedeng pakinggan ng mga tao during that time. Pero si Jeremiah, ang kanya pong mensahe ay mga mensahe na pangit at hindi kaaya-ayang pakinggan. Kaya nga, ito ay isa rin pong comparison na sa mga panahon na ngayon, tayo rin po'y mag-iingat sa ating mga pinakikinggang mga sinasabi nga nangangaral ng salita ng Diyos. Huwag po tayo makikinig at ang gugustuhin lang natin pakinggan yung masarap sa pandinig at ayaw natin mapapakinggan ang mga bagay na nakakairita sa pandinig pero yun ang tama. So, ito po si Jeremiah, kaya niya ito nabanggit kasi doon sa beginning verse ng
Jeremiah 29, siya po ay sumulat. Sumulat siya doon sa mga exiles kasi naiwan nga po siya sa Jerusalem. Sumulat siya, nagpabigay siya ng sulat doon sa mga exiles, mga binihag ng Babylonian captivity at dinala sa Babylon. At sa kanyang sulat, ito ang sinabi niya, no? He wrote to exiles who had already been deported to Babylon, same message. So ang sinasabi niya na itong sinasabi ng Diyos, na the judgment is falling. Kaya nga, ang sabi niya, doon sa Jeremiah 29, tingnan po natin ang Jeremiah 29, no? Binanggit po doon na, may binanggit po doon sa 10, okay. So sabi po dito, I just forgot the verse. Pero may binanggit po doon na remove by force, they were removed by force, no? At sabi po, itong mga Israelita, they were removed by force from their homeland. Sila po'y pinilit inalis doon po sa kanilang tahanan sa Jerusalem at dinala sila sa Babylon. They were there and it seems for them they had been forsaken by God. Nung sila po'y kinuha for captivity, ang iniisip ng mga Israelita, pinabayaan sila ng Diyos. They have been forsaken by God. Pero ang katotohanan po, hindi sila pinabayaan ng Diyos. Hindi po sila pinabayaan ng Diyos. Bagkus, ang ginawa po nila ay sila ang nagpabaya sa Diyos. Sila po ang nagpabaya sa Diyos. Kaya makikita po natin dito, sabi ng mga Israelita, pinabayaan tayo ng Panginoon. Pero ang totoo po, sila ang nakalimot sa Diyos. Sila po ang nakalimot sa Diyos. Okay. Now, si Jeremiah po, sinasabi, Jeremiah is telling them to settle down in Babylon. Kaya ang sabi nga po ni Jeremiah, mag-settle down na lang kayo sa Babylon. No? Dito na lang wala kayong magagawa, in captivity kayo, kasi 70 years po. 70 years nag-stay, yung mga nag-exile, dinala sa Babylon, 70 years po sila nag-stay doon. Kaya sabi dito sa Jeremiah chapter 29, verse 5, dito, build houses and settle down, plant gardens and eat what they produce. Marry and have sons and daughters, find wives for your sons and give your daughters in marriage, so that they too may have sons and daughters, increase in number there, do not decrease. So sabi nga ni Jeremiah, since naandyan kayo sa Babylon, at ang mangyayari for 70 years na kayo in captivity, hindi naman pwedeng hindi nyo itutuloy ang buhay. Kaya ang ine-encourage kayo ni Jeremiah, ang kanyang mga kababayan na settle down in Babylon. Build your houses. Mag-plant uli kayo ng gardens dyan, no? And not hope for a speedy return. Huwag kayong umasa na makakabalik ka agad kayo sa Jerusalem. Matagal pa yun. Matagal pa. Because their captivity will last for 70 years. So Jeremiah advised the people that should seek to live peaceably. Kaya ang sabi ni Jeremiah, no choice kayo. Kundi stay kayo dyan sa Babylon. Huwag kayong pasaway. Live in peace with the people there, no? And because Babylon, for they were to be there for 70 years. Kaya relax lang kayo dyan. Ituloy nyo ang buhay nyo at ang mga anak nyo, your sons and daughters will get married. Increase in number. Do not decrease. Yun ang kabilin-bilinan niya. Abay, huwag kayong magbawas. Kailangan mas dumami pa kayo dyan. No? So, bakit sinasabi ito ni Jeremiah na in the time of captivity, instead na sabihin ni Jeremiah na, paano ba yan? Hindi siya yung tipo na leader, hindi siya yung tipo na propeta na magpapaawa effect. At sasamahan niya yung mga tao dun sa pabebe effect nila na, uy, kailan kami uuwi ng Jerusalem, kailan kami makakabalik.
sinasabi ni Jeremiah ngayon, build houses, plant gardens. Ang ibig sabihin nun, magpakatatag kayo. Ituloy nyo ang buhay nyo dyan at gawin nyo ang mga routines nyo, magpakarami kayo, increase in numbers, sapagkat matagal pa ang aabutin. Matagal pa kayong titira dyan for 70 years. Now, Satan often uses circumstances of our lives to bring doubt concerning God's love and goodness. The Israel, during the time of 70 years captivity, they lose their hope. At nagkaroon sila ng tinatawag na pag-aalinlangan dun sa tinatawag na pag-ibig at kabutihan ng Diyos. Kaya nga, nag-resort sila na makinig sa mga false prophets. Mas pinakinggan nila yung kasinungalingan na sinasabi ng mga false prophets instead na makinig kay Jeremiah na ang mga sinasabing mensahe ay yun talaga ang mensahe na gusto ng Lord na marinig nila. Now, if God really love you, if God really love you, if God is good, why would He allow you to experience this suffering or sorrow? So ito po yung question ng mga Israelita at ito rin po ang question na pwede nating i-question sa Panginoon. Lalo na yung mga dumadaan, kung tayo po ay dumadaan sa mga pagsusubok. Kung ang Diyos ay mahal ako, kung ang Diyos ay mabuti, bakit niya pinapayagan na maranasan ko ang maghirap, ang masaktan, ang malungkot, ang mawalan? Meron na nga ako isang dating friend, ang kanyang question sa akin, he's a Christian, pero sad to say, ngayon po ay hindi na siya nag-church. Sabi ko, ba't hindi ka na nag-church? You know what's the reason? Anong sinabi niyang reason? Ayoko na mag-church kasi kahit mag-church ako, ang daming nangyayaring hindi maganda sa akin. So, tapos bigla niya tinanong ako, Joyce, why do bad things happen to good people? Bakit? Mabait naman akong tao. Mabuti naman akong tao. Nagsisimba ako. I'm a devout Christian. I'm a faithful Christian. I'm a faithful tither. Masipag akong magkagawa ng Diyos. Pero why bad things happen to me? So, likewise, sa ating pong panahon ngayon, sa ating mensahe, the goodness of God. Alam niyo po, ang kabutihan ng Diyos, God's goodness is a favor. When I say it's a favor, it draws us to Him. Yung kabutihan ng Diyos, hindi ito pinipilit. Innate sa Diyos ang kanyang kabutihan. No? Kaya nga lagi niya sinasabi, rest and rely on my goodness. Kasi nga, ang Panginoon, innate, pag sinabing innate, likas sa Diyos ang maging mabuti. Hindi kagaya natin, para tayo maging mabuti, tinetrain tayo ng ating mga magulang mula sa pagkabata, mula sa formative years natin. Tinetrain tayo na the things that you need to do. Kailangan nangungupo ka, nagmamano ka, ito ang dapat gagawin mo. So yung kabutihan na ginagawa natin ngayon ay hindi dahil sa ito ay naturalesa natin. Ito ay aral, no? Itinuro, no? At dahil itinuro, naging sistema ng buhay mo, naging part ng buhay mo. Pero sa Panginoon, baliktad. God's goodness is a favor. Innate sa Lord ang maging mabait. And our knowledge of God affects our relationship with God and the way we live. Totoo po yun. Yung pagkakakilala mo sa kabutihan ng Diyos, kung paano mo nakikilala si Lord, yun ay makaka-apekto o nakaka-affect or it affects our relationship with the Lord and how we live our lives. At ano po, may dalawang bagay kung paano tayo paano na-apektuhan yung view natin doon sa kabutihan ni Lord, doon sa goodness ni Lord. How you see God and how you think God sees you. Kung paano mo nakikita ang Diyos, kung paano mo siya nakikilala, at kung ano yung naiisip mo na nakikita sa iyo ng Diyos,
mababase yung tinatawag na goodness ng Lord sa buhay mo. Para masabi mong, the Lord is good upon my life. No? Now, to really know Him, we need to look what God has revealed in us before then. No? May tatlong bagay po kung saan ang Lord, ni-reveal niya ang sarili niya sa atin. Una-una, through nature, through His Word, and through the clearest form ng kanyang kabutihan at ito ay through Jesus Christ. No? Si Jesus Christ ang katawan. Ako po kasi, hindi naman ako pero may mga tao talaga na talagang pupunta pa ng bundok, aakyat ng bundok, para lang wala na makita yung nature. Sa akin kasi, along the travel, may makita akong puno, bukid, na-appreciate ko na yun. Pero meron talagang mga tao talaga na yung lovers of nature, na talagang sinasadya nila, pinagkakagastusan nila, yung pupunta ng bundok, tapos, hi, nature. Pero tayo, di ba, pag nakakakita tayo ng magandang bundok, magandang bukid, mga senaryo sa ibang bansa, lalo na sa New Zealand, sa Switzerland, no? Yung sa Ireland, na talagang, yung bang marami pang lugar na wala mga building, makikita natin talaga doon, we will feel amazed na, paano nabuo ito? At doon natin nakukonclude na, meron talagang designer, merong artist na gumawa ng bagay na ito para magkaroon ng isang napakagandang creation. Kaya yun nga, the nature itself, ito po ay isa sa mga nagre-reveal sa atin ng talagang ang Diyos ay mabuti. No? Kasi bakit? Ginawa niya yon hindi para sa kanyang sariling kasiyahan. Ginawa niya yon para sa ating sariling kasiyahan. Para pag nilikha niya ang tao, ay makita naman ng tao na meron pala siyang may enjoy sa kanyang mundong ginagalawa. Okay. Now, so since the creation of the world, ito yung tinatawag na God's invisible qualities, yung kanyang eternal power, divine nature, no? At makikita natin na dito, by looking and observing and studying the nature, we can come to the conclusion na talaga pong there's a great designer na gumawa ng mga bagay dito. But nature is not just the complete revelation of the Lord. We need God to speak. So kaya nga doon din papasok yung isa pa, yung His Word. No? We need God to speak. Kaya pag tayo nagbabasa ng Bible, the Lord is speaking to us. So, pag nagbabasa ka ng Bible and then somehow, naunawaan mo, meron parang revelation na ibinigay sa iyo during the time nagbabasa ka, it's the time that God is speaking to you. No? So, yung pagbabasa ng Bible, yan yung paraan para makausap mo si Lord. We need to get into His Word because this is the revealed inspiration of the Holy Spirit. At ang pinaka-sumatutan ng revelation na mahal tayo ng Diyos, na mabuti talaga ang Panginoon, ay nung kusa niyang dinala dito ang kanyang buktong na at kaisa-isang anak na si Jesu Kristo. Nakaulayaw ng maraming tao at doon ay talagang perfectly, with finality, ay ipinakita ng Diyos kung gaano siya kabuti. Kaya nga, yung sinasabi nga, God is good all the time, God is good, ay totoo po yan. Now, the God we worship is a good God. Can I say, meron ba mag-amen dyan? The God we worship is a good God. Now, we are going to look at the goodness of God today. Okay. Meron po isang kwento, no? Gusto niyo ba ng kwento? Okay. So, meron po tayong isang kwento. Meron isang old story. It's a Chinese old story. Meron daw isang Chinese man. Ako, Chinese. Parang very relevant, no? Okay. So, meron isang Chinese man, an old Chinese man, na nakatira po sa border ng China at Mongolia. So, nung mga panahon na yon, laging may constant conflict sa border, dalawang border. Tapos, itong lalaki na to, this old Chinese man, ay merong magandang kabayo. Pero one day, itong kanyang magandang kabayo ay tumalon, sumakabilang bakod, at ito po ay tumakbo
doon sa border. So, hindi niya na mahabol kasi naandun na sa border, hindi siya pwedeng mag-cross over the border at baka siya malagay sa panganib. At ito ay nahuli ng mga Mongolians. No? Nahuli ng mga Mongolians. Ngayon, nalaman to ng mga kaibigan niya, kinuwento niya sa kanya mga kaibigan na yung kanyang kabayong maganda ay na-capture ng mga Mongolians. So, pumunta yung mga kaibigan sa kanya at siya po ay kinomfort. Sabi ng kanya mga kaibigan, oh, that's bad. That's a bad news. Pero sabi ng old Chinese man, sabi niya sa kanya mga kaibigan, what makes you think it's bad? Paano niyo nasabi yung nangyari sa pagkawala ng aking horse ay masama or bad? Maybe it's a good one. Maybe it's a good event. Okay. So then a few days later, bumalik yung kanyang magandang kabayo, nagulat siya, nakabalik dun sa kanyang farm. At merong daladalang Snow White stallion. May kasama na isang stallion. Isang napakaganda rin na kabayo. And then, nakita to ng kanyang mga kaibigan. At sabi ng kanyang mga kaibigan, wow, that's good. That's good. Nakabalik na yung iyong kabayo at may kasama pang white stallion. Again, sabi nitong old Chinese man, what makes you think it's good? Paano niyo namang nasabi na ito ay isang mabuting pangyayari? Maybe it's a bad thing na may kasama siyang another na kabayo. So, laging ganun, in contrast yung sinasabi ng old Chinese man. Later, that week, yung kanyang anak, itong old Chinese man, sinakyan yung stallion, yung white stallion na kasama ng kanyang horse na nawala. At nung ito'y sinakyan niya, very wild. So, pinipilit niya itong mapaamo. Sa pagpupumilit niya itong mapaamo, natumba siya at siya po ay nabalian ng hita. Dumating uli yung mga kaibigan itong old Chinese man. Sabi niya, oh, that's bad. Yung nangyari daw sa kanyang anak, ako, ang sama niya, that's bad. Sagot naman ng old Chinese man, what makes you think it's bad? Maari yung nangyari sa aking anak ay is a good one. Okay. So, hindi maintindihan nito mga kaibigan, bakit laging ganun ang sagot? Kapag sinabi nilang good, sasabihin naman ng kaibigan niya, oh, maybe that's bad. Pag sinabi naman ng old Chinese man na it's bad, sila naman good. Hindi sila magtugma sa good or bad. Then, the next week, yung two borders nagkaroon ng rift, nagkaroon ng conflict, so nagkaroon ng gera. The Chinese army general came through the farm, doon sa farm ng old Chinese man. Hinahanap niyang lahat ng mga kabataang lalaki at ito ay sapilitan niyang dinala para mag-engage sa war. Pero nung nakita niya yung anak ng old Chinese man, nabali ang leeg, sabi niya, hindi na kita isasama kasi wala kang silbi. Hindi ka pwedeng sumama dito sa gera dahil because of your leg that was broken. Now, the Chinese man said to his friends, sabi niya, you see, the things you thought were bad turned out good. And the things you thought were good turned out bad. Everything is circumstantial to them. So, itong Chinese old man, sinasabi niya na yung mga bagay na inaakala mong mali at masama at hindi maganda, yung pala minsan ang nakakabuti. Kaya, sabi nga, ang lahat ng bagay ay nakabase kasi itong mga Chinese friends, nakabase doon sa mga pangyayari. Oh, it's bad. Pero kung minsan nga, tinuturo sa atin itong story na ito, na God is good kahit doon sa mga pangit na sitwasyon. Because it is His character. Now, meron po tayong ilang mga bagay na gusto kong maunawaan natin dito sa goodness of God, dito sa Jeremiah 29, verses 10 to 14. No. God's goodness is a favor. God's goodness is a favor. It's not dependent on you. It flows from His very nature.
Kaya nga pag ikaw ay nakakaranas ng kabutihan ng Diyos, hindi dahil sa mabait ka, hindi dahil sa masipag kang member ng church, hindi dahil sa ikaw ay nagpe-pray na nagpe-pray, hindi dahil sa ikaw ay maaga pa lang nagde-devotion na, hindi dahil sa ikaw ay tither, faithful giver ka sa church, hindi dahil sa ikaw ay masunuring self-member, no? At nakikinig ka sa pastor mo o whatsoever things, no? Kaya ikaw ay nakakaranas ng kabutihan ng Diyos because it's a favor. Sabi ko nga sa inyo, innate sa Lord ang magbigay ng kabutihan. It's a favor. It is unmerited and spontaneous. Pag ang Diyos mo, dahil ang Diyos mo ay mabuti, no? Ibibigay niya ang pagiging mabait niya kahit kanino niya gusto. Unmerited nga eh. Hindi mo kinakailangan magpasiklab kay Lord para ikaw ay suklian lang niya ng kabutihan. No? Wala siyang pinipili kung sino ang gusto niyang bigyan ng kabutihan, kahit na hindi ka karapat-dapat, ibibigay niya sa iyo. At ibibigay niya yan sa iyo. And it's spontaneous. You cannot buy it. Hindi mo kayang bilhin yung kabutihan at kagandahan ng loob ng Diyos. No? You cannot earn it. It is God's kindness bestowed to men freely. Kaya nga sabi nga, I will come to you and fulfill my gracious promise. Kasi diba sabi nga dito sa Jeremiah 29, verse 10, sabi nga, ang sabi po dito, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Biruin mo, ang Israel during that time nakarinig ng ganitong mensahe sa Lord during the time of their captivity. At ang sinasabi dito, makinig kayo, na tayo ngayon ay alipin, we are enslaved, but this is the promise of the Lord. May plano pala ang Lord sa buhay nila, na for 70 years na sila'y nandun as slave, as captives ng Babylonian Empire, may plano naman pala ang Lord. So kaya nga sabi dito, I will come to you and fulfill my gracious promise. I will prosper you. I will, plans not to harm you, but to give you hope and a future. So, similarly, ito po yung prophetic verse, prophetic promise ng Panginoon sa Israel, at ito'y tinupad naman ng Panginoon. No, it is not a blessing deserved by the Israelites in the first place. Bakit? Kaya sila nag-captive ng Babylonia because they have forsaken the Lord. They believe all the lies of the false prophets instead na sila'y maniwala doon sa prophet of God na si Jeremiah. No, it is not a blessing for them to be blessed, but a favor granted to them. But in spite of that, si Lord binigyan sila ng pabor. He causes His Son, sabi niya sa Matthew chapter 5, verse 45 to 46, He causes His Son to rise on the evil and the good, and sends rains on the righteous and the unrighteous. Hindi pwedeng umulan dun sa mga mababait lamang. Nakaranas ba tayo? Naranasan yun ba yung mga Christians na mga born again lang ang inuulan ni Lord? Tapos dun sa mga hindi born again, dun sa mga pasaway, laging mainit. Hindi. Pag umulan, pag nagpaulan si Lord, lahat uulanin. Kayan man ay pangit, maganda, mayaman, mahirap, no? Ang ulan ay ibinibigay sa lahat. No? Yun nga yung tinatawag na unmerited favor of the Lord. No? Wala tayong magagawa kapag gusto ni Lord na kahit na po yung bansang hindi karapat-dapat na bigyan ng blessing, bibigyan pa rin niya ng blessing. Ako nga minsan nagtataka kahit na sabihin, nag-aral naman ako sa Bible school at pastor na, minsan nag-uusap kami ng aking asawa. Nagtatanong, oo nga, bakit ang dami namang bansa na pwedeng pagpalain ng Lord? Bakit Israel? Bakit Israel ang pinili niya? Bakit hindi Pilipinas? Bakit hindi Japan? Sagot ni Pastor. Yun ang gusto niya. Wala tayong magagawa. Yun ang gusto niya. Parang si Ishmael lang, di ba? No? Si Jacob yung promised son. Pero si Ishmael, biniles niya. Bakit niya biniles si Ishmael? Gusto ng Lord Unmerited favor. Kaya, hindi natin pwede sansalain kung kanino gusto ng Lord ibigay ang kanyang kabutihan. Kaya nga, masasabi natin, God is good
na tayo ay nagiging mabuti lang sa isang tao dahil meron siyang kabutihang ginawa sa atin. O meron tayong mapapala sa Kanya. Ang Lord hindi, magbibigay siya ng kabutihan kahit wala siyang makikita sa atin. His goodness towards you isn't conditional nor manipulative. Hindi kagaya natin mga tao, no? Nagiging mabuti lang tayo o kuminsan, merong mga taong nagiging mabuti sa atin, nag-express ng goodness, ng kindness sa atin, pero yung pala, gusto tayong kontrolin. Gusto namamanipulate lang tayo. Pag tumigil na tayo sa pag hindi na tayo talaga nag-give in sa kanilang manipulation, sa kanilang control, o sa pagkocontrol sa atin, stop ang goodness. Stop ang kabutihan nila. Pero si Lord hindi. God wants to be good to you, period. Kaya yung sa iba, nasasabihin nila na sa iyo lang naman mabait si Lord ikaw lang naman ang malakas sa Kanya, hindi. Walang palakasan kay Lord. Ang Diyos ay mabuti kahit kanino, period. Amen? So sabi nga dito, He says, I want to bless you and give you a meaningful life, not because you deserve it, but because there is something about you about the Lord that would bring Him great joy in being good to you. Si Lord kasi, pag nagpakita ng kabutihan sa atin, para sa Kanya ay kagalakan niya. No? Kagalakan niya na lagi siyang nagko-convey ng kabutihan sa tao, ng katapatan niya sa atin. Kaya nga yan nga yung kahinaan ng Diyos na hindi niya kayang kontrolin sa Kanyang sarili. Ang lagi mong maging mabuti. Kahit sa pinakamasama, kahit sa tinatawag na pinaka-unworthy, ay yung kabutihan niya. Sabi nga dito ni A.W. Tozer, no? Divine goodness is self-caused, infinite, perfect, and eternal. Since God is immutable, pag sinabi immutable, unchanging, He never varies in the intensity of His loving kindness. He has never been kinder than He now is, nor will He ever be less kind. He is no respecter of person, but makes His sun to shine on the evil as well as on the good. And He sends His rain on the just and on the unjust. The cause of His goodness is in Himself. The recipients of His goodness are all His beneficiaries, without merit and without recompense. Napakaganda nitong sinabi ni A.W. Tozer na yung divine goodness ng Lord is self-caused. Ibig sabihin nun, kusa, andun na, hindi na nawala sa Diyos. Perfect and eternal at hindi nagbabago. Hindi pwedeng si Lord mabait nung panahon ng Old Testament at New Testament na. At sa panahon natin, konti na lang yung bait. Hindi po ganun ang Lord, no? At hindi rin po siya nagtatangi ng tao at yung kanyang goodness kahit sa evil one at sa good ones ay ito'y pagkakaloob niya sa atin. Imagine God thinking of you this way like a loving father toward His children. Not just sometimes but all the time. We are the object of His affection. Kaya nga pag ang Lord ay nagbibigay ng blessing sa atin, nagiging mabuti, nararanasan natin kabutihan ng Panginoon, tayo yung object ng kanyang affection. Ako nga po, ito lang po, recently, ay talagang lalo kong na-appreciate kung gaano kabuti ang Lord sa buhay ko. Sa church, no? Alam niyo po, ito lang recently, ang church po, hindi naman ligid sa kaalaman ng aking kapwa mga tagalay, yung mga member namin sa Life Makati na dumadaan po tayo sa tinatawag na challenge ang church. Pero dahil sa kabutihan at kagandahan ng Panginoon, kagandahan loob ng Panginoon, God made a miracle. Miracles do happen. Kaya doon ko nakita talaga na napakabuti ng Panginoon. Amen. We are the object of His affection and there is no change to that forever. Kaya nga, pag nararanasan mo pala yung kabutihan ng Diyos,
Ito yung tanong eh, don't you feel like drawing near to Him? Lalo ka bang napapalapit sa Lord kapag nararanasan mo na napakabait pala niya sa'yo? Na even in a single iota, yung single thing na kikita mo na tapat ang Diyos sa'yo, mabuti ang Diyos sa'yo, ito ba'y lalo nagpapalapit sa'yo? Dapat na. Dapat na. No? So, okay, the right view of God will draw us to Him. Tama po yun. Tama po yun. Na kapag ikaw pala ay may tamang pananaw kung sino ang Diyos sa buhay mo, yun ang magbibigay sa'yo ng tamang direksyon para lalo ka mapalapit sa Lord. Hindi para mapalayo. Kaya pag napapalayo ka kay Lord, mayroong problema. Bakit ka napapalayo sa Lord? Bakit ka napapalayo kay Lord? Eh, ang bait-bait nga ng Lord. Ang tapat-tapat nga ng Lord sa buhay natin. No? Lagi nga siyang sagana to give us favor. Pero bakit ka napapalayo sa Lord? Bakit sinasabi mo o nararamdaman mo na napapalayo na ako kay Lord? Kasi nga, maaaring mali ang pananaw mo at mali ang pagkakakilala mo kay Lord. Kaya itama mo yan. Itatama natin yan sa pagmamagitan ng pagkakaroon ng tamang pagkilala mo sa Diyos. That the Lord never changes. His goodness is forever. Now, number 2, if God's goodness is a favor, God's goodness draws us to Him. So, yung kabutihan ng Diyos, ito po dapat ang lalong nagpapalapit sa atin. Now, ito po ang problema. We drift from God because we have not gotten the right view of God. Alam niyo po, itong lockdown na ito, marami po. Hindi ako nagiging judgmental kasi bawal judgmental. Pero bilang pastor, I could feel, I could sense na marami po mga Krisyano ngayon na bumitaw na, o bumibitaw na, nakabitaw na, at nagbabalak pa lang bumitaw. Meaning to say, nawala na sila doon sa tamang perspective at ang pinagkakaabalahan na lang nila ay yung kanilang mga sariling buhay, ang kanilang pamilya, at kung paano mabubuhay sa panahon ng pandemic nito. Na tama naman na dapat ayusin mo ang buhay mo, ituloy mo ang buhay mo sa gitna ng pandemic. Matuto tayong mabuhay ng normal, matuto tayong ipagpatuloy ang buhay even in the midst of pandemic. Kasi hindi pwedeng tumigil ka sa buhay. Pero dapat kasabay ng hindi mo pagtigil sa pamumuhay mo, sa economy ng buhay mo, sa economy ng pamilya mo, at to survive in this chaotic and turbulent world, ay kasabay din doon na itutuloy mo rin yung spiritual nourishment. Itinutuloy mo rin dapat yung ugnayan mo kay Lord. No? Dapat hindi ka lumalayo kay Lord ngayon. Dapat kahit naka-lockdown ka sa loob ng tahanan mo, naka-stay at home ka dyan, yung iyong relasyon kay Lord tuloy-tuloy. Maaring manghina, pero yun nga, pag tayo ay nagkaroon ng matibay at tamang pananaw kay Lord at lagi mong iniisip na ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti sa akin, ay hindi niya magiging dahilan para ikaw ay lumulagpos kay Lord. Now, we drift from God because we have not gotten the right view of God. Marami ang nagbabackslide. Marami ang ayaw ng ipagpatuloy ang buhay Kristiyano. Marami ang ayaw ng mag-pray. Marami na ang hindi na rin nagsawa ng makinig ng ganitong mga mensahe. Marami nang ayaw ng mag-cell group. No? Ayaw na. Humiwalay na mismo sa church, humiwalay na mismo sa cell leader, hindi na nakikinig sa pastor nila, no? Hindi na ina-acknowledge yung kanilang church. Talagang kung bahala kayo dyan. Bahala kayo magkagulo-gulo dyan. Basta ako itutuloy ko ang buhay ko. Alam niyo bakit may mga ganun tao sa mga panahon ngayon na dapat hindi? Kasi mali ang kanila pong pananaw. They have the wrong
sa atin na pag kinamusta ka ng pastor mo, pag kinamusta ka ng cell leader mo, kinamusta ka ng mga kapatiran sa inyong iglesia at kinamusta ka, kamusta ka na. Tapos ang sasabihin mo, eto, nangihina. Bakit? Hindi ka dapat manghihina sa panahon ngayon. At eto pa sasabihin, nangihina ako kasi nawala na ng trabaho ang asawa ko. Paano na ang buhay namin? Nangihina ako kasi wala na kayo. Wala na ang church. Nangihina ako kasi paano na kami? Okay, fine. Lahat naman tayo na-apektuhan ng mga bagay ngayon. Pero bakit ka manghihina? Ito nga dapat yung mga panahon na lalo kang kumapit kay Lord. Kasi nga, magulo ang sitwasyon sa lahat. Tanging ang Panginoon na lamang ang pag-asa natin. Kaya nga, bakit may nanghihina? Bakit merong umaayaw? Bakit may nagbabackslide? Bakit merong mga ayaw na ituloy? Mali. Mali kasi ang pananaw nyo doon sa kabutihan ng Lord. Binabase lang natin ang kabutihan ng Panginoon kapag marami kang pera. Binabase natin ang kabutihan ng Lord, ang katapatan ng Diyos kapag may trabaho ka. Binabase natin ang kabutihan ng Diyos, ang katapatan ng Diyos kapag if everything is okay around us, bigla nga, bumagsak. Suddenly, nagkaroon ng ganitong pangyayari at hindi lang naman sa iyo nangyari yan, kundi globally nangyari yan. Kahit tayo, kahit ako, lahat tayo na-apektuhan ng bagay na yan. So, hindi na ba mabuti si Lord? Hindi na ba tapat si Lord? Salbahin na ba si Lord? Dahil sunod-sunod ay nawalan ka ng trabaho, nagkasakit ang anak mo, may problema sa pamilya, and mga bagay na negatibong nangyayari sa iyo. So, yan ba ay dahilan para ikaw ay talagang everything, lahat aalisin mo na, lahat bibitawan mo na, hindi. Mabuti pa rin si Lord. Kahit yan ay dumating sa iyo, mabuti pa rin si Lord. No? Kaya nga, kapag tama ang pananaw mo kay Lord, tama pagkakilala mo doon sa tinatawag na goodness of the Lord, tama yung kahulugan mo doon sa God is faithful, God is good, God is loving, hindi ka lalayo kay Lord. Hindi ka lalayo kay Lord. Kasi hindi itong panahon na magpapabebe ka when it comes to spirituality. Yung hanggang sa online ba naman, papahabul-habulin mo ang cell leader mo? Hanggang sa online preaching ba? Hanggang sa online digital platform na ang pag-preach ng gospel? Yung pastor mo, magpapasaway ka pa rin sa pastor? Hello, mga ka-church. No, hindi lang ka-church dito, kundi all the Christians around the world. Hindi itong panahon, no, na magpapabebe kayo sa mga pastor nyo, magpapabebe kayo sa mga cell leader nyo, magpapasaway kayo dun sa church na pinagalingan nyo na ngayong lockdown. Hindi. Ito yung panahon na magtino ka. Ito yung panahon na umayos ang buhay mo. Ito yung panahon na lalo mong alalahanin na nung wala pang lockdown, mabuti ang Diyos, at kahit lockdown, mabuti pa rin si Lord. Period. Period. Kaya pag ganyan ang pananaw natin, kahit na yung COVID na yan ay hindi na mawala sa buhay natin, no, magiging masaya ang buhay Kristiyano. Bakit? Kasi hindi nakadepende sa COVID. Sa pagkawala ng COVID, yung goodness of the Lord. Hindi nakadepende sa COVID yung, hindi nakadepende sa pagkakaroon ng trabaho, yung goodness ng Lord. Kahit na nawala ang lahat na yan, kahit may COVID, mabuti ang Diyos. Kaya nga, sabi nga, God's goodness draws us to Him. Amen. We need to see that God is good in the midst of our pain and suffering. No? The Lord says, when we know that I have good plans for you, yun nga sabi niya. When I have good plans for you, plans to prosper you and not harm you, to give you a hope and future, then you will call upon me. So that is a revelation. Ang plano pala ng Lord sa buhay natin, may plano pala si Lord sa buhay mo. No? Take note of this. Mga nakikinig po sa akin ngayon na talagang parang, uy, tapos na ang buhay ko. At ayoko na. Ayawan na. May plano pala si Lord. Itong plano ni Lord sa buhay mo at sa buhay buhay ko. Buhay ng lahat na talaga nagtitiwala sa Kanya. Ang plano niya to
nakikinig sa akin na walang trabaho ngayon, jobless, tapos eto marinig nyo, the Lord's plan is to prosper you. Yes, totoo yan. Ngayon, yung prosper na sinasabi, yung prosperity na sinasabi ni Lord, kasi kahit wala kang word, you can be a prosperous person. Hindi nga lang nakabatay doon sa monetary unit, yung prosperity na sinasabi dito. Yung prosperity, kasi you cannot be a prosperous person kahit marami kang pera. Alam niyo ba yun? Na kahit marami kang pera, pero hindi mo pa rin matatawag na prosperous ka. No? Kasi bakit? Wala kang peace eh. Pero wala kang pera, pero may peace ka. Yun ang prosperous. So, yung prosperity na binabanggit ng Lord dito na I have a good plans for you, plans to prosper you, hindi ito nakabase dun sa nakikita ng mata, hindi ito nakabase sa material blessing or monetary blessing. Ito ay holistic, material blessing, emotional blessing, spiritual blessing, intellectual blessing. That's the kind of prosperity that the Lord wants us to have. At ito pa pangako, not to harm you. Naku, Pastora, bakit ka ganyan? Meron nga akong kamag-anak na COVID victim. Pastora, not to harm you? Eh, ang dami na nga na may problema dito. Pastora, anong sinasabi mo not to harm you? Yung harm na ito na binabanggit dito, hindi lang physical harm. No, hindi po. Kaya nga tayo, pag nakikinig tayo, nagbabasa tayo, and we are taking the promises of God in the Bible, hindi lang ito dapat literal lagi. Lagi ito may spiritual implication. Hindi ito nakabase sa physical aspect ng pangako ng Diyos. Ito'y laging merong holistic po lagi ang pangako ng Diyos. Ito pa, no? To give you hope, plans to give you hope and a bright future. Then, sabi ko, you will call upon me. So kung yung pala ang pangako ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin, napakaganda ng pangako ng Diyos sa buhay natin, you will call upon me, tatawag tayo sa Diyos. Kaya ang ganda pala ng pangako ng Diyos sa buhay mo, hindi ka dapat tumigil sa pagtawag sa Diyos. Amen? Pero marami sa atin tumigil na po sa kanilang vision, tumigil na po sa kanilang mission, tumigil na sa pagtawag kay Lord. Huwag kang tumigil, ibalik muli ang pagtawag kay Lord dahil may plano ang Lord na mabuti sa buhay mo. This is the revelation, I will call upon Him. So ito po yung realization that will bring upon us na ito po yung nagmo-motivate itong plans na to. Jeremiah 29, verse 3. I think that's verse 3. No? Ano ba yun? Plans, 29 verse 11. Napakaganda po ng pangako na ito. Ito po ay motivation ni Lord sa atin, sa bawat isa sa atin na, hey guys, hey brother and sister, kung meron kang kakilala ngayon na parang talagang wala na, talagang parang wala na sa katinuan, talagang yung ibigay mo tong verse na ito, Jeremiah 29 verse 11 na, oy kapatid, may plano pala si Lord sa buhay mo, may plano siya sa buhay natin, pagpapalain niya tayo. Hindi niya tayo hayaan na masaktan. Tumawag ka lang sa Kanya, Now, amen. Ito nga pong sinasabi. Now, when we see and we remember and comprehend the goodness of God, pag yung ating pong perception kay Lord, yung goodness ng Lord ay tama sa isip natin, there will be a revival that will take place in our hearts. Amen. Doon nagkakaroon ng revival sa puso. Kaya nga, kung meron man ilan sa atin ngayon na talagang parang wala na, losing hope, read Jeremiah 29 verse 11. Read on that verse. Hanggang sa ito po ay mag-sink in sa puso mo at hanggang sa ito ma-embedded sa heart mo at talagang mag-rema sa puso mo, hindi na sa puso mo, sa isip mo, and then revival will take place. Yung nananamlay mo puso, yung puso mo na nagiging malamig na, ang passion, yung pag-ibig kay Lord, muli mare-revive yan. Revival will come upon your heart once again. Because, magsisingin sa iyo, magre-rema sa iyo na
Just draw near to the Lord because He has a good plan in your life. Amen? Amen. So, alam niyo po si Moses dito sa Exodus chapter 33 verse 18 to 20. May sinabi po siya dito. Sabi ni Moses kay Lord, show me your glory. And then in verse 19, and the Lord said, I will cause all my goodness to pass in front of you, and I will proclaim my name. The Lord in your presence, I will have mercy on whom I will have mercy, and I will have compassion on whom I will have compassion. Verse 20, it says, but he said, you cannot see my face, for no one may see me and live. Verse 21, then the Lord said, there is a place near me where you may stand on a rock. When my glory passes by, I will put you in a cleft in the rock and cover you with my hand until I have passed by. Then I will remove my hand and you will see my back, but my face must not be seen. You will die if you see my righteous glory, my face, but you can still see a part of me. I will cause all my goodness to pass in front of you. You will see my back. Okay, now, it seems that God's goodness is the next closest thing you can see of God. If you can see His goodness, you are as close as seeing God Himself. Ito pala ang sinasabi ng verse na to. Pag nararanasan mo ang kabutihan ng Lord, ang kagandang loob ng Panginoon, para mo na rin nakita siya. Kasi wala namang nakakita kay Lord. Si Moses lang, pero nakatalikod pa siya. Hindi pwedeng makita ng frontal ang mukha ni Lord. Mamamatay si Moses sa kaligtingan niya. So, pero pag nararamdaman mo, nararanasan mo yung kabutihan ng Lord sa buhay mo, nakita mo na ang Diyos. No? Do you want to really see God? See His goodness. Count your blessings. And remember what He has given you, what He has done for you. Okay, now, how do you respond? Matatapos na po tayo, no? How do you respond to God's goodness? Ngayon, kung mabuti ang Diyos, kasi nga kanina, sabi ko, yung iba talagang parang wala na. Gusto nang bumigay, no? Parang nararanasan nila, hindi naman mabait si Lord. Parang walang patutunguhan ng kanilang mga buhay. Meron po. Now, how do you respond to God's goodness? Kailangan matuto po tayo paano mag-respond sa kabutihan ng Lord na ibinibigay niya sa atin araw-araw. Hindi mo lang na-appreciate. Kasi nga, doon ka nakatingin sa parang major goodness ng Lord. Na yung para bang ang datingan parang tumama ka sa loto. Hindi po yun. Araw-araw may kabutihan na ginagawa ang Diyos sa buhay natin. Let us just learn to be content and appreciate. Be appreciative po tayo. Mag-appreciative po tayo sa kabutihan ng Diyos sa atin sa araw-araw. Now, number 1, rest in His goodness. In Psalm 31 verse 19 to 20, sabi, how great is your goodness, which you have stored up for those who fear you, which you bestow in the sight of men and those who take refuge in you. In the shelter of your presence, you hide them from the intrigues of men. In your dwelling, you keep them safe from accusing tongues. So, how do you respond to God's goodness? Rest in His goodness. Life is hard. Bad things happen to good people. No? And ano po yan? Pati tayo, kahit tayo po mga Kristiyano, pwede tayo magkasakit. We cannot deny them, but we need not be affected by them. Bad things happens to good people. Pero ang tinuturo po dito sa rest in His goodness, ano po? Ibig sabihin, huwag tayo magpa-apekto sa mga negativity around us. Huwag tayo magstay. No? Sabi nga, huwag mong pamahayan yung mga bagay na nangyayaring pangit sa buhay mo. Huwag kang mag-build ng konkretong bahay dyan. Kaya nga ang Israel noon, hindi sila in-encourage noon ni Moses nung sila ay paalis sa Egypt, going to the promised land. Hindi naman sila nagtayo sa wilderness ng konkretong bahay. Laging tent. Bakit? Para anytime that the Lord na sinasabing alis ka dyan, ano lang yun? Madali nilang aalisin. Likewise, ganun din, spiritually speaking. Huwag kang mag-build ng konkretong ng semento dyan sa kinalalagyan mo ngayon. Kung ano man yung sitwasyon mo ngayon, tent lang yan. Ibig sabihin, makaka-move on ka rin dyan.
Huwag tayo magpa-apekto sa mga nangyayari sa paligid because God is good. Just rest in His goodness. No? Sabihin, kalmado lang tayo. Don't panic. Pag nagpapanik kasi tayo, hindi tayo makapag-iisip ng tama. Now, in God we find a refuge, a shelter, a safe dwelling. We hide in the good in the midst of the bad. Amen. At yan po, nasa ating pagpili. What to choose? Are you going to choose to dwell on the bad things or choose to dwell on the good things? No? Rest in His goodness. Just wait, pray, enjoy His protection. Lalo na dito sa ating kalagayan ngayon, no? Rest, paano, Pastora, paano po tayo makakapag-rest sa goodness ni Lord sa gitna ng pandemic, hindi pa tapos, no? Magpapasko na, eto pa rin, may COVID pa rin. Just wait. Hintayin mo. Hintayin natin ang kilos ng Lord, ang Diyos. Kumikilos ang Lord eh. Kumikilos ang mga Panginoon. No? Tingnan mo lang yung kabutihan ng Lord sa gitna ng pandemic. Just enjoy His protection. Yun nga lang na ikaw, for 7 months ng COVID, ang anak, mga pamilya mo, protektado, you are healthy, di ba? Sapat na yan para mag-enjoy ka sa goodness ng Lord. Yung 7 buwan ng pandemic na hindi ka pinabayaan ng Lord, minsan hindi kayo nagutom sa pamilya kahit na apektado ang mga trabaho, sapat na yan para masabi mo, I can rest in God's goodness. No? Sapat na yun. Okay. Number 2, rely on His goodness. So yung kanina sinasabi, rest in His goodness. Ngayon, rely on His goodness. So pag sinabing rely on His goodness, ay talagang dumepende ka lang. Kanina, magpahinga ka sa kabutihan ng Diyos. Ngayon, dumepende ka lang, sumandal ka lang doon sa kabutihan ng Diyos sa araw-araw na ginagawa niya sa buhay mo. Sabi nga sa Psalm 84, verse 11, for the Lord God is a sun and a shield. The Lord bestows favor and honor. No good thing does He withhold from those who walk His ways. So, ang lahat ng bagay yung tinatawag na honor and favor, ibinibigay ito ng Diyos doon sa mga lumalakad ng tapat sa Kanya. See God's goodness and we can face life with confidence. Tama po yun. Lagi mong titignan ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo at makakapamuhay ka kahit na hindi pa tapos ang COVID nang meron kang kapayapaan, confident ka na naglalakad ka sa kalye dahil na at hindi mo isipin na kada lalakad ka sa kalye, iisip mo, naku, paano na ako? So, see God's goodness and you can face life with confidence. The promise is clear. It is for those who fear Him. For those whose walk is blameless, who trust God, the choice is clear. Walk out with God when you are on your way. Ito ang choices eh. Ito po ang pangako. For those who fear the Lord, for those who walk in God's faithfulness, who trust God, mararanasan mo ang kabutihan. Araw-araw. Pero pag ikaw tumalikod kay Lord, kinalimutan mo si Lord, at ayaw mo magpa-undergo sa kanyang umbrella, you are on your way. Hindi mo talaga totally mararanasan yung kabutihan. Do life God's way and you will enjoy His goodness. Life becomes good when you understand that God is good. Ang buhay po ay nagiging mabuhay. Kaya nga, in my conclusion, ang buhay po natin sa mga oras na ito, no, ay talaga po critical pa rin po. Masasabing, hindi pa rin po talaga tayo safe sa mga panahon ito. Pero, life would be a beautiful life. Sabi ko nga tuloy-tuloy lang ang buhay. Tuloy-tuloy. At papatuloy ko kasi, namumunawaan mo, nakikita mo, when you understand that God is good. Kaya kayo kanta, hindi lang natin kayo makakanta yung
God is good. All the time, God is good. Hindi mo nang sasabihin yun ng pasagaling ka. Ngayon, masasabi natin yun, God is good all the time. All the time, God is good. Kailan? Kailan mabuti si Lord? Sa lahat. Okay. Sige po, bago po tayo mag-end sa ating mga mensahe ngayon, alam ko na bawat isa po sa atin ay nag-enjoy, no? Mabuti si Lord. Kaya kayo, may katabi ka, na kasama mo sa bahay, kayo, sabihin mo, tapigin mo ang bawat isa, yakapin mo, kasama mo, mga anak mo, sabihin mo, honey, God is good, mga anak mo, mga anak, God is good. O kaya kayo talagang sama-sama kayo, magyakapan, sigaw nyo sa tahanan nyo, hayaan nyo na marinig ng tiyampo, na gusto sirain ang ating pamilya, no? Nagkinukulo tayo, naka-stay at home na tayo, pero pinagkakagulo na tayo, sigaw nyo, i-declare nyo, God is good in my family, no? God is good with my family. I-declare nyo yan, dahil talagang mabuti ang Diyos. Amen? Amen. So, bago po tayo mag-end sa closing prayer, let's welcome our new friends. So, meron po tayo mga VIP, no? Nag-miss ko tuloy yung kantang New Friends, New Friends. Okay, welcome new friends, mga first-timers po na nakikinig dito po. So, i-welcome po natin, palakpakan po natin sila. Si Wendy, si Grace, si Cheryl, si Christine Joy, si Daniela. Yay! So, welcome mga VIP. Sa mga susunod po, ay kahit naka-online po mga VIP dito, paano natin po, i-take po natin ito para natin sila na monitor. Amen. Okay. So, meron din po sa amin po si Kapitana Alan De Leon. Ay, Kapitan, salamat sa pakikinig. Okay, tingnan niyo po kahit ating mga local governments na po talaga po makinig po kayo kasi lalo mapapabuti ang pamumuno kapag kayo ay kumain ng Diyos. Okay, ito po, meron po sa ating mga first-timers. At ngayon po, ay tayo mananalangin. Tutulungan po namin kayo. Tutulungan po kayo sa pamamagitan ng pananalangin. Meron pang sa atin ngayon ay para bang na-appreciate na papaniwala na mabuti ba talaga sa akin si Lord? Oo, mabuti sa iyo si Lord. Napakabuti ng Lord. Kaya sa umagang ito, as I pray for you, as I pray with you, no, paniwalaan mo ang sarili mo na ang Diyos ay mabuti sa akin. Kaya sabihin mo ngayon sa iyo yan, no, bago ako manalangin, sabay-sabay po natin ito. Lagay po natin ating mga kamay dito, no, sumunod po kayo sa akin at sabihin nyo na sabay-sabay po tayo, sigaw po natin, ang Diyos ay mabuti sa akin. Isa pa po, ang Diyos ay mabuti sa akin. Okay, yun nga po yung kante na ang Diyos ay mabuti sa akin. Sa susunod na kanta. Kaya pag meron kayong problema na nararanasan sa pulang ng Diyos ay mabuti sa akin. Okay, sige tayo po'y manalangin at walang dahilan para malungkot po tayo. No? Kahit may problema, tuloy-tuloy lang. No? Dahil ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos. Napakabuti. Hindi po matatapos ng online sermon na ito kahit na pag hindi po autobus po yung oras natin pag isa-isa natin. Okay, let's pray. Thank you, Lord. Panginoon, maraming pong salamat sa umagang ito. Salamat po at naunawaan namin po, Lord God, kahit na sa may oras na ang kaano kakabuti, the goodness of God. The God is good. Panginoon, maaaring hindi natin ito na i-declare sa araw-araw. Hindi namin na-appreciate yung everyday na pinapractice mo na kamulian sa amin sa araw-araw. Bakit? Kasi nga po, nakatingin kami dun sa mga gradyosang kabutihan mo. Yun ang hinihintay namin. Pero Lord, hindi
kami, Panginoon, aware na every day, every minute, every second, O Lord God, ay nararanasan namin. Pinapakita mo pala sa amin. Pinaparanas mo sa amin yung pagpapito. Salamat nga po, Panginoon, meron kami isang Diyos na hindi nagbabago. Ang Diyos ni Abraham, ni Jacob, hanggang sa mga oras nito ay the same God who bestows His goodness and His faithfulness among His people. Kaya nga po, Panginoon, ang dalangin namin sa mga oras nito, sa ilan namin mga kasama, kung meron pang Panginoon ngayon na nakakapakinig, nakakapanood ng mensahe nito, at hindi nila maramdaman, hindi nila maranasan yung kabutihan na sinasabi mo, Panginoon. Lord, tulungan mo po sila. At patuloy, Panginoon, na magkaroon ng maganda at maayos at tamang, Panginoon, na pananaw ang bawat isa. Kung gaano, Panginoon, ano ka sa buhay na. Salamat po, Panginoon, sapagkat araw-araw ay nakikita namin ang katapatan mo sa amin. Maging sa sitwasyon namin ngayon sa pandemic, alam namin, Panginoon, ay meron pa rin pong kabutihan na inutulot ang aming kalagayan. Kaya kami ay patuloy na mabuhay, itutuloy namin ang aming buhay, itutuloy namin ang aming paglilingkod sa iyo sa kabila in the midst of these testings, of this pandemic, sapagkat, O Diyos, kahit kailanman hindi ka na. Kaya salamat, Panginoon, sa magandang balita nito. Thank you for giving us hope once again. Thank you for enlightening us. Thank you, Lord, at binigyan mo kami, Panginoon, ng malinaw na perspective ng inyong kabutihan sa amin. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti sa bawat isa. Salamat, Panginoon, sa kabutihan. Salamat, O Lord God, sa walang sawa at walang hanggang, Panginoon, katapatan mo sa amin. Ito ang aming pong, Panginoon, dalangin at ang lahat ng kaluwagtian ay pangtanging sa iyo lamang. Ganun din po, Panginoon, dinadalangin namin, O Lord God. We also remember for those first-timers na amin po mga binati kanina. Salamat, Panginoon, sa kanilang oras na ibinigay ng pakikinig. Just pray, Lord God, na patuloy kang mag-usap sa kanilang mga puso. Maranasan nila ang kabutihang ito na kanilang narinig. Hindi lang nila ito maririnig, kundi mararanasan nila sa kanilang mga puso. Purihin ang iyong dakilang pangalan. In Jesus' name we pray. Amen. God bless us all. Sa next Sunday po ay Oktubre na. Tayo po ay patuloy na magsama-sama. I-update po namin kayo sa mga kaganapan dito sa church. At by the way, sa ating mga tithes and offerings, so lalo na sa Light Makati, ay ating pong tawagan or PM po ating mga cell leaders at ating land accounts kung paano tayo patuloy na makapagbigay sa ating church. God bless us all and have a nice Sunday.